Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Karen De Los Santos at ngayon, pag-uusapan natin ang patungkol sa malikhaing pag-iisip sa wika. Meron ako ditong tatlong pagpapaliwanag sa malikhaing pag-iisip. Una, ang malikhaing pag-iisip ay isang mahalagang aspeto ng paggamit ng wika sa iba't ibang paraan upang makabuo ng bagong ideya, konsepto at pagpapahayag. Pangalawa, ito rin ay ang kakayahan ng tao na makabuo ng bagong ideya o solusyon. At pangatlo, ito rin ay tumutukoy sa kakayahan gumamit ng salita, parirala o diskurso na hindi pangkaraniwang na paraan. May mga ideya na ba kayo kung ano nga ba ang malikhaing pag-iisip at ano nga ba ang mga halimbawa ng malikhaing pag-iisip? Sa pagpapaliwanag na ito, mas nakakabuo na tayo ng ideya na kung ano nga ba ang mga malikhaing pag-iisip at kung paano ba ginagamit ang malikhaing pag-iisip sa wika. Sa pangalawa nating tatalakayin ko kung ano nga ba yung mga uri ng malikhaing pag-iisip. Muli, aking tatalakayin kung ano nga ba ang mga uri ng malikhaing pag-iisip. Una, paggamit ng metapora at alegorya. At sinasabi dito, ang paggamit daw ng metapora ay ang pagpapahintulot sa mga tao na magbigay ng mas malalim na kahulugan o paglalarawan sa isang bagay. Ano nga ba ang metapora? Ang metapora, ito ang paghahambing ng tao o bagay sa ibang bagay. Ang halimbawa nito ay ang buhay ay isang mahabang paglalakbay. At pangalawa ay ang tinatawag na paglalaro ng salita o tinatawag na wordplay. At sinasabi dito, ito ay ang paggamit ng mga salita upang magbigay ng iba't ibang kahulugan o pagpapatawa. Ang halimbawa nito is haggard o pagod. At ginawa itong hagardo versosa. Ito yung sinasabing ginagamit ito upang magbigay ng kahulugan at pagpapatawa. Pangatlo, tugma de gulong. Sa tugma de gulong naman, ito yung mga kasabihan o maikling pahayag na may ritmo o tugma. Kaya tinawag itong tugma de gulong dahil mas nakikita natin ito or ginagamit ito ng mga nakikita natin ito sa mga pang-pasaherong sasakyan. At ang halimbawa nito ay barya lang po sa umaga at pagmamahal sa hapon. Pang-apat ay ang tinatawag nating salawikain. At ano nga ba ang salawikain? Ang salawikain, ito ay mga tradisyonal o kasabihan na may malalim na kahulugan o aral. At ang halimbawa naman ito na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ito lang ay ang isa sa mga halimbawa ng malikhaing pag-iisip. Sumunod, dumako tayo sa iba pang mga uri ng malikhaing pag-iisip. Narito ang paghahambing. Ano nga ba ang paghahambing? Ang paghahambing, sinasabi dito, ito ang paggamit ng salita na naglalarawan o nagtutulad ng dalawang magkaibang bagay. Ang halimbawa naman nito ay kasing tamis ng candy ang mga salita niya. Ito yung naghahambing ng dalawang bagay sa ibang bagay. Pangalawa ay ang idioma. Ano nga ba ang idioma? Ang idioma naman daw ay ang mga parirala o ekspresyong hindi literal ang kahulugan, ngunit may mas malalim sa kultura ng wika. Ano nito, halimbawa naman ng idioma ay bukas na palad. Pag sinabi nating bukas na palad, ito ay mapagbigay. Pag sinabi namang tinik sa lalamunan, ito yung kumbaga nagpapaliwanag sa problema. Sumunod ay ang pagsulat ng tula. Alam naman natin na ang pagsulat ng tula ay isa itong anyo ng malikhaing wika na kung saan gumagamit ito ng tugma, sukat at metapora. Ito ay gumagamit ng mga ito upang lumikha ng makulay na damdamin. Sumunod, ito ang social media. Social media. So, sa pamamagitan naman ng social media, ang malikhaing pag-iisip, gumagamit din ang social media ng malikhaing pag-iisip. Bakit? Kasi, sa pamamagitan ng malikhaing post o caption, ito ay nagpapahayag ng kanilang saloobin o damdamin na kung saan mas naibabahagi nila ang kanilang karanasan, ekspresyon, nababahagi nila ito sa kanilang mambabasa o sa mga audience nila. At ang pinakahuli naman ay ang advertising at marketing. So ano nga ba ang advertising at marketing pagdating sa malikhaing pag-iisip sa wika?
Sa industriya ng advertising, ang malikhaing paggamit ng wika daw ay mahalaga upang makuha ang atensyon ng mamimili. Ito yung ginagamit ng mga nag-a-advertise ng isang produkto upang mas mahikayat o mas mabili ang kanilang mga produkto sa pamamagitan niyo ng malikhaing pag-iisip. Ang mga halimbawa nito ay yung sa generika, ang gamot ay laging bago, yung sa chokes to go na parang mas masarap kahit walang sauce, mga ganun yung mga example ng mga malikhaing pag-iisip. At dahil rin sa malikhaing pag-iisip, ito rin ay ang pagpapaunlad ng komunikasyon. Bakit? Dahil sa pamamagitang malikhaing pag-iisip, mas napapahayag natin. Hindi lamang sa mas napapahayag, kundi nagbibigay din ito ng mas malinaw at mas madaling paraan ng paghahatid natin ng mensahe. Ito rin ay pagkakaroon ng bagong ideya. Dahil sa malikhaing pag-iisip sa wika, mas nabibigay natin or mas lumalawak ang pagkakaroon o pagbuo ng bagong ideya, konsepto at pagpapahayag na may mas malaking ambag ito sa ating lipunan. Malikhaing pag-iisip rin ang tumutulong upang mapalawak natin ang ating kultura. Bakit? Sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip, mas napapalawak natin ang sining at panitikan. Ito ay sa pamamagitan ng imbensyon, ng pagkakaroon at paggagawa ng malilikhaing tula, salawikain, paggawa ng kanta, at iba pang advertisement. Muli, ako si Karen de los Santos at maraming salamat sa inyong pakikinig.